Meron ngayong mga lumalabas na balita na ito raw si William Navarro ay gusto nang bumalik dito sa PBA at gusto raw na maglaro muli dito sa Magnolia Hotshots. Kahit ano pa man ang mangyari, yung rights nitong si Navarro nandito pa rin sa Magnolia dahil doon siya huling naglaro. Ang tanong, tatanggapin kaya ng Magnolia itong si William Navarro kung siya bumalik dito sa liga? Meron diyang mga kokoroon ng komplikasyon kasi meron ng 3-year ban na inilagay ang PBA para doon sa mga players na naglalaro abroad na iniwan yung kanilang mga teams dito. Pero sa tingin ko, yung ban na yan malapit na tanggalin ng PBA dahil maraming nakikriticize dito at sinasabi hindi dapat na parusahan yung mga players na naghahanap lamang ng mas magandang karera at mas magandang hanap buhay para doon sa sarili nila at pamilya nila. Kaya nga sa tingin ko mukhang itong 3-year ban na yan aalisin at anytime pwede nga bumalik dito si William Navarro, si Jamie Malonzo at yung iba pang mga players na naglalaro ngayon sa Japan, Korea at iba pang liga. Kung sakasakali magiging okay to para dito sa Magnolia kung tanggapin nila muli si William Navarro. Itong tambalan ni Navarro at ni Xavier Lucero maganda potential niyan talaga. Hindi lang masyadong nabigyan ng pagkakataon dito sa Magnolia. Pero ngayon sa tingin ko pwede na itong mangyari at talaga namang magiging isa to sa mga aabangan ng marami. Isipin mo kung meron kang Navarro, meron kang Xavier Lucero, Yukin Andrada, plus of course si Chris Kun at itong si Jerome Lastimosa at si Javi Gomez de Leaño pa. Ano pa nga bang hahanapin mo dito sa lineup ng Magnolia? Pero syempre, kinakailangan mo ng pag-isipang mabuti yan dahil minsan na umalis ito si Navarro, baka maisip ng Magnolia. Kung merong mag-offer ulit yan, baka umalis na naman. So, yan yung mga factors na kinoconsider ngayon ng management bago nila tanggapin muli itong si William Navarro at maglaro dito sa Magnolia Hotshots sa Commissioner's Cup. Update naman tayo dito sa sitwasyon kay Greg Slaughter. Ang report dito ay mukhang interesado raw itong si Greg Slaughter na bumalik sa PBA. Pero yung contract niya ay medyo inaayos pa. Gusto raw ng Titan Ultra Management na kausapin ulit itong si Greg para tignan nila kung magkakaroon ng pag-aayos pagdating dito dahil alam natin na hindi makapaglalaro si Greg sa ibang team unless ito i-release ng Titan Ultra. So ganito ang mga options dyan. Kahit na itong si Greg Slaughter ay walang contract sa PBA, yung rights nito ay hawak ng Titan Ultra. So ang options ni Greg, pumirma siya ng kontrata sa Titan Ultra at maglaro doon. Kung ayaw niya, mag-usap sila ng Titan Ultra at mag-request siya ng trade. Kapag meron nang nahanap na team itong Titan Ultra, ayun, pwede nang i-trade si Greg. Pero sa ngayon daw, mukhang ang gusto ng Titan Ultra ay kausapin muna si Slaughter para maglaro sa kanila. Kasi ang kulang dito sa Titan Ultra ngayon ay isang big man. Kung inyong maaalala, bago binili ng Titan Ultra itong Northport Batampier, tinrade ng Northport halos lahat ng mga big men nila. Si Xavier Lucero, si J.M. Calma, si Ben Adamos, binitawan nila lahat pinamigay sa SMC. Pati nga to si Sidney Onbubere, ni-release na rin. Kaya nga sa tingin ko maraming pwedeng gawin talaga itong lineup ngayon ng Titan Ultra para makapagdagdag ng big man. Kaya nga kung sakali na makuha nila itong si Greg Slaughter, magiging malaking bagay yan. Dahil syempre hindi ka makakakuha ng 7-footer kung saan-saan. At yan ang dahilan kung bakit yung coaching staff ng Titan Ultra ay gustong makipag-negotiate dito kay Greg. Pero bago siguro yan mangyari, kinakailangan man natin matiyak kung sino yung magiging coach ng Titan Ultra. Dahil so far, ang alam lang natin, pinalitan na ito si John Cardell. Pero officially, wala pa silang nababanggit na pangalan nung papalit dito na panibagong coach. Kaya yan yung pag-aaralan mabuti.